Ang sabi ni Saldico, hindi totoo yung sinasabi ni Yusek Bernardo ng DPWH. Dahil yung pera na sinasabi ni Yusek Bernardo, ibang pondo yan. Hindi lang 26 billion ang delivery, 52 billion pesos ang delivery na ginawa. Grabe! Kaya po na po sa isip ko, totoo na si Bongbong Marcos kasama sa lahat. Magmula sa pag-approve ng pondo, sa pag-release ng pondo, galing sa kamay ng presidente. At hindi basta-basta na mag-release ka ng daang-daang bilyon nang hindi mo alam kung saan pupunta ang pondong ito. Mga kasama, yung pong lumalabas, 25 billion plus 52 billion. Yan pa lang po ang nakikita natin. 77 billion kaagad ang pondo. Grabe ang pagnanakaw na to. Organisado, sistematiko to, at hindi magagawa kung hindi ang leader mo, ang hepe ng sindikato, ang presidente ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Alam nyo mga kasama, 3 taong nakaraan, dito nagsimula ang nationwide caravan ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami sa inyo ang kasama ng panahong yun na siguro matutuling natin na pinakamalawak at pinakamalaking karaban sa kasaysayan ng halalan sa buong Pilipinas. Ang aking pong paniwala noon, ang Pangulong Marcos ay gagawa ng pagbabago. Ang aking buong paniniwala sa aking puso at damdamin ay aayusin niya ang pangalang Marcos. Pagagantahin niya ang kanyang serbisyo at aayusin ang ating bansa para magkaroon ng pag-unlad at pagbabago sa sambayanang Pilipino. Noong unang taon pa lamang po nang umupo si Saldico bilang Committee on Appropriations, at ako din po naman ay kasama sa Kongreso, hanggang ngayon napakarami ko pong kaibigan na naninilbihan sa loob ng mababang kapulungan. Narinig ko na ang 20% na sinasabing hingian sa proyekto. Paano po ba ginagawa yan? Hindi naintindihan ng karamihan kung paano. Alam nyo, pag nagsumite ng pondo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas matapos ang SONA, yan po ay pupunta sa Committee on Appropriations. Doon nakalagay, pagpalagay na po natin, 6 na trilyong piso. Makikita, bawat distrito, makikita kung ano ang gagawin ng proyekto. Matapos yan, gagawa na sila ng pondong sarili. Yan po yung tinatawag sa ngayon na unprogrammed funds. Maglalagay sila ng bilyong-bilyong piso, daang bilyong piso, at doon sasabihin magkano ang gusto mo sa iyong distrito na dagdag mula sa isinumating pondo. Doon naghihingian na ng 20%. Kalat na kalat sa buong Kongreso. Sino po ang naglagay kay Saldico? Si Speaker Martin Romualdez. At sabi nga po nila, noong unang taon ng pondo na ginamit na pinamimigay magmula sa perang binubulsa nila at perang inaabot sa bawat congressman, wala pong iba nagsabi kundi si Toby Chanco, nakamag-anakan ng presidente. Ang sabi niya, ginamit ang pondo, ang pagbibigay ng proyekto para impeach ang Vice President Sara Duterte. Hindi dahil sa pagkakamali, hindi dahil sa prinsipyo, hindi dahil sa pininiwala ng korupsyon,
kung hindi nabili ang bawat miyembro ng Kongreso para pirmahan ang impeachment na yun. That's my free! Ayun o, pumunta tayo kung bakit ako nasama sa isyong to. Ang katotohanan ho, ayoko nang tumakbo. Sinabi ko na ho yan nung ako'y tumayo sa EDSA noong nakaraan. Binipitan ako ng sagip, pinapatakbo ko sa isang distrito. Ang sabi, wala ka ng kalaban. Ang sabi ko, ayoko muna. Gusto ko sa pribado at maghanap buhay. At ayoko na ang pera pinapakain sa aking pamilya, ang pondong iniipon ko ay galing sa nakaw at pondo ng sambayanang Pilipino. Lumapit si Sergeant Contesa. Ano ang sabi niya sa akin? Sir, kami po ang nagdi-deliver ng pera. Nagulat po ako. Sabi ko, totoo ba yan, Sarge? Opo. Ang pinakamalaking nakita kong delivery, 46 na maleta. Nagkakahalaga, humigit kumulang 2.5 billion. Isang delivery lang na ginawa nila. Ang sinasabi po sa akin ni Sergeant Contesa, meron kaming Viber chat 3 beses sa isang linggo ang delivery. Ban po kami 2, 3, 5 kung ilan ang kailangan para mag-deliver ng pera. Ano ang pangalawa niyang sinabi? Ang sabi niya, kami po ay nagdi-deliver ng pera kay Martin Romualdez. Nagulat po ako nang sabihin na yun. At hindi ko maintindihan. Dahil ang sabi sa akin ni Sergeant Contesa, inaakyat po namin ang mga maleta sa bahay ni Saldico sa may Horizon at pinababa muli namin. Sabi ko dun sa 45, ilan ang binaba ninyo? 35 ang binaba po namin. Sabi ko, Sarge, parang ang hirap naman noon. Inaakyat nyo pa ang maleta, pagkatapos ibinababa nyo muli, isinasakay ninyo. Sabi niya, sir, hindi ko rin po alam kung bakit. Ang sinabi pa niya, na hindi pa una sinabi sa komite, sir, nagulat ako. Yung Department of Health, pinihinto nila, 0 budget, dahil ayaw daw makisama nung departamento, nung kalihim ng Department of Health. Pero matapos po nun, nung nag-usap-usap sila, muling ibinalik ang pondo at dinagdagan pa. Kwento po yan ni Contesa. At sigurado ko, sa kwentong yan, may anomalya sa Department of Health na hindi pa natin nakikita. Lahat mayroon! Mga kasama, ng panahong yun, ang panawagan ko, imbestigahan si Martin Romualdez. Dapat tingnan yung 90 kasama ni Contesa at yung 2 taong sinabi ni Alcantara na alalay ni Saldico, si Paul Estrada at si Mark Texay, 90 na mga sundalo, walang pinatawag kahit isa. Yan ang magsasabing totoo na nagdi-deliver sila ng pera. Yan ang magpapatunay. Si Paul at si Mark, saan galing ang pondong to? Sa departamento ba? Sa mga congressman ba? Anong pondo ba yan? Komisyon ba yan sa customs na sinasabi ni Saldico? O yung pera na galing sa asukal, sibuyas at bigas na sinasabi ni Saldico na pinagperahan ng gobyernong ito? Kung nangyayari ito, hindi ako nananawagan ng BBM resign. Nagulat ako nung nagsalita na si Saldico. Ano ang sabi ni Saldico? Nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Yan! Marcos! Isay! Ngayon o, karagdagan. Baka hindi ka pa rin pwedeng maniwala. Baka gawa-gawa ni Saldico dahil gipit na siya. Anong sabi ni Saldico? 100 bilyon in-insert ni Bongbong Marcos sa pondo.
Ano ang sabi ni Ping Lacson? Totoo yan. May pondo. Pero hindi ikaw ang nag-deliver ng 25 billion kay BBM. Ang nag-deliver ng pera ay si Yusek Bernardo kay Secretary Persamin at kay Secretary Pangandaman. So ayan na mga kababayan, no, si dating Congressman Mike Defensor na ngayon po ay talagang napakabukal na rin dito sa korupsyon, no, na ginagawa dito sa administration ni President Marcos, no. Patandaan natin na noong 2022 ay kasama pa ito na nangampanya na suportahan, no, itong si Pangulong Marcos, no, at isa siya sa mga nag-organize ng pinakamalaking caravan doon sa may Commonwealth na kung saan ay napakaraming tao mga kababayan, no? Yung sumama nung rally na yun, halos hindi mo na makita yung buong Commonwealth dahil sa napaka-overwhelming yung suporta ng mga tao ngayon mga kababayan, or yung mga tao noon sa Quezon City na caravan, no, ni PBBM at ni VP Sara Duterte. Pero ngayon mga kababayan, sinabi nga ni dating Congressman Mike Defensor, matapos po yung tulong nila dito sa kay PBBM ay ito na pala ang kanyang ginawa. Ito yung kanyang gante mga kababayan, itong kaliwat kanan na korupsyon, at imposible na hindi niya alam itong mga bilyon-bilyon na mga pera mga kababayan na ninakaw, no, sa taong bayan, dahil hindi daw po yan magagawa, no, kung walang alam talaga yung Pangulo, walang alam yung pinakapuno, at imposible na ang mga may gawa niyan ay mga maliit na tao lamang, yung mga opisyalis ng gobyerno na medyo hindi ganong kataas yung katungkulan mga kababayan. At ngayon nga sinabi ni PBBM, no, na kinansilan na ang passport ni Saldico mga kababayan, no. Ngayon pa lang po niya ginawa yan, samantalang noong nanahimik si Saldico ay hindi po siya or wala po siyang action, wala po siyang ginawa, or wala siyang sense of urgency na kansilahin agad yung passport ni Saldico para nga makauwi na ito ng Pilipinas, no. Habang gumugulong yung mga investigation dito sa lower house at maging dito sa Senado mga kababayan, no. Ngayon lang po yan na nagsalita na si Saldico against sa kanyang administration, at siya mismo ang diniliberan ng mga malitang pera mga kababayan, bilyon-bilyon ng pera ang diniliber sa kanya. Kasama na rin dyan ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez, no. At hindi lang po yan, no, si Saldico na mismo ang nagsalita, bukod doon sa testimonya ni Sergeant Guteza doon sa Senate Blue Ribbon Committee na pilit po nilang siniraan mga kababayan. Naghanap po sila ng butas noon, no. Wala po silang mabatong personal siguro kay Guteza, kaya ginawa nilang issue yung kanyang notary na peke daw mga kababayan. So yun po yung kanilang ginagawang demolition job kay Guteza, no. Pero hindi po siguro nila in-expect na si Saldico mismo ang kakanta mga kababayan, at isiwalat, no, or siniwalat na talagang si dating House Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Marcos Jr. ang pasimuno ng nag-utos sa kanya mag-insert ng bilyon-bilyon mga kababayan, no, sa budget ng 2025. At para po sa aking opinion mga kababayan, no, na kailangan talagang merong managot dito sa pagnanakaw na ito. Hindi po biro mga kababayan, itong mga perang ito na pinaghirapan ng mga Pilipino, mga taxes nila ay napunta lang dito sa mga magnanakaw ng opisyalis ng gobyerno mga kababayan. So sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap kumita, ang hirap magtrabaho, ang daming tax na babayaran ng bawat Pilipino, at kahit anong binibili mo may mga tax mga kababayan, at dito lang pala mapunta yung ating mga pinababayad na tax sa mga bulsa ng mga politikong ito na magnanakaw mga kababayan. So kailangan po may managot, ikulong lahat ng mga sangkot dito mga kababayan, no. At nakakahiya na itong ating bansang Pilipinas sa international community dahil pinagfiestahan na po tayo ditong pinakakurap mga kababayan na bansa, no, dito sa Southeast Asia, at wala na pong mga investor na papasok dito mga kababayan sa ating bansa dahil alam na nila na ang kalakaran pala dito sa ating bansa ay puro pagnanakaw lang yung ating mga leader, no. So takot na po sila mag-invest dito mga kababayan. So doon na lang po sila sa mga bansang walang korupsyon, no, para makasiguro po silang
hindi maradamay yung kanilang mga business, mga kababayan. So nakakalungkot dahil ito ang sinapit ng ating bansang Pilipinas, no? Kaya nakakahiya, mga kababayan, at sumadsad na po yung ating ekonomiya, no? Bagsak na po, mga kababayan. Ang palitan nga po ng dollar ngayon ay 59, mahigit 59, mga kababayan, no? Malapit na mag 60. So talagang sadsad na sadsad yung value ng peso, mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito sa salita ngayon ni dating Congressman Mike Defensor, no? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.